press con na ito kasi alam ko yung marami sa inyo ay sa mga nakakaraang mga araw ay hindi nila ako ma-interview kasi hindi naman ako talaga nagpapa-interview. Ngunit naisip ko na parang yung narrative hindi masyadong nagiging maganda. Gusto ko linawin ang maraming bagay na may kinalaman nga dun sa very short-lived na pangunguna ko sa Blue Ribbon Committee. Halos 3 investigations lang yung ating natapos at nagkaroon na nga ng development at yun naman ay alam na ninyo. Ngayon, dahil nga dun sa mga pangyayari na yan, meron akong gustong mga issue na dapat ituwid. Gusto kong unahin yung tungkol dun sa punta nung Bryce Hernandez sa custodial investigation sa Camp Crame. Sapagkat kung alam naman ninyo, yun ay na-cite natin in contempt dahil nga sa tahasang pagsisinungaling niya, harap-harapan, ipinakikita na namin sa kanya mga dokumento, pati nga yung ginagamit niyang mga peking IDs na inisyu ng LTO. Pero ganun pa rin ang pagkakatanggi-tanggi niya. Napilitan kami na i-contempt siya at nailagay nga siya sa custody ng ating Sergeant at Arms. Kalaunan po nung ako po ay mapalitan na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ay bigla nga pong hiniram yata si Bryce Hernandez ng ating House of Representatives. Ngunit nalaman ko na hindi naman siya ibinalik sa dating legal custody na dito nga sa ating Senado. Ang tinatanong ko po sa ating Senate President, naging kondisyon naman ang pagpapahiram niya yung madalian at ligtas na pagbabalik kay Bryce Hernandez pagkatapos ng hearing. So tinatanong ko lang naman po siya, bakit naman nanatili siya sa custodial center ng Camp Crame? Ang sagot po niya, alam na rin po ninyo, yun ay request ng Speaker ng House of Representatives. Na sa tingin po namin ay hindi naman yata tama sapagkat ang legal custody nga ay sa Senate. Ang sabi ko ay mukhang may sablay doon sapagkat muna yung kondisyon na ibinigay mo hindi tinupad. Pangalawa, kapag yun ay pinanatili mo sa Quezon City, sangayon na rin sa kanyang declaration, natatakot siya na pag ibinalik siya sa Senado, manganganib ang buhay niya. Parang binibigyan natin ng credence. Parang pinaniwalaan natin siya. Sa mga tweet, pagka siya'y nagsasalita rito sa Senado, parang hindi siya pinaniniwalaan. Pag nagsalita siya sa House of Representatives, tiwalang-tiwala ng kanyang sinasabi, puro totoo. Samantalang, puro kasinungalingan din naman ang kanyang sinabi. At nung kami magkaroon nga ng konting huddle nung bumaba siya sa session hall, sinabi ko sa kanya, Mr. President, dapat naman sana nakonsulta mo naman ako kung siya ay tuluyan mong ilalagak sa pangangalaga ng custodial center ng Quezon City. Bakit ko naman gagawin? Sabi niya, ako naman ang Senate President. Nakalimutan po niya na meron po tayong tuntunin sa Blue Ribbon Committee. Ito po ay nasa Article 6, Section 6, Paragraph C ng rules ng Blue Ribbon Committee. Kailangan po malaman ninyo. Ang sinasabi po ron, yung witness na cited in contempt may be ordered to be detained in such a place as may be designated by the committee alone. Meron pong option doon or with the concurrence of the Senate President. Sa mga tweet, yun lamang designated place by the committee alone, sapat na yun Kaya ko sinabi, dapat kinonsulta mo ko. Ngayon lang, sabi niya, napalitan ka na Bakit pa kita kukonsultahin? Hindi po Nung kinumit niya sa Quezon City Custodial Center, na-monitor ko sa bilyonaryo at sa ibang mga pahayagan, Inquirer, mga 2:15,
1:30 to 2:15 p.m. ang nakalagay sa mga dyaryo. For the record, nung ako po ay napalitan is about 5:24 in the afternoon. So ako pa rin ang chairman. So gusto ko lang linawin yon. Ang pangalawa po rito ay yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Blue Ribbon Committee, nirekomenda ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. Sang-ayon po sa Republic Act 6981. Kasi po sinasabi rin po sa Section 4 na sinasabi na sa kaso ng legislative investigation in aid of legislation, yung witness po, upon his express consent, ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed. So yun po yung aking ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayon naman sa batas na umiiral. Provided that the recommendation is approved by the Senate President. Hindi nga po niya inapprove, kaya po yun ang tinanong ko sa kanya noong September 9 na po yata yun na nagkaroon kami ng session. O September 10 na po yata yun. Ang sabi niya, kaya hindi niya inapprove, nabasa niya yung sinabi ng SOJ na kinakailangan ng mga diskaya. Ibalik nila yung kanilang nakuhang hindi kanila. Yun ang magiging policy ng DOJ para sa ganon ay ma-approve yung kanyang aplikasyon under the WPP. Nagtaka nga po ako kung bakit ganon ang sinabi ng ating SOJ sapagkat linggo, isang araw bago pasimulan natin yung pangatlong investigation, nagkausap po kami. Pati yung kanyang deputy undersecretary, ang pangalan ay Jojo Cadiz. Nakausap ko yun ng mga ilang araw, siguro Biyernes hanggang Sabado. Sinasabi ko sa kanya yung maaaring merong lumabas sa mga contractors na kasangkot dito sa aming pag-iimbestiga sapagkat nagpapadala sila ng feelers na maaaring may magsabi and they will come into the open. So I was looking at the possibility of granting them provisional immunity. Ang sabi naman nung Yusek Cadiz, mabuti po kanya i-repair ko rin sa ating SOJ. Sabi ko, tama-tama yan. Hanggang sa araw nga ng linggo, nagkausap kami personal. At tahasan niyang sinabi sa akin, pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman, si Secretary Boying Rimulya, matalikong kaibigan yan, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Alam mo naman kanya, ang Senado ay kabatakan natin yan, lalong-lalo na sinusulong natin yung Whistleblowers Act. Sige, kanya, panindigan natin yan. So matibay po yung aking paniwala, malakas ang aking loob, kaya sumulat nga ako at inirekomenda ko nga na siya mapa sa ilalim. Itong mag-asawang diskaya sa Witness Protection Program. So ako'y nalulungkot kung bakit ginawa yon. Nagpahayag ng gano'n ang ating Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat malinaw naman po sa batas. Kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-a-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo .
kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga diskaya kung sakasakali. Wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa witness protection. Yun pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskaya, meron po kami dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kaming mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa ng mga ledgers. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskaya. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil degree by consanguinity or affinity ay nasa threats, tinatakot. Maaari silang mamatay. Maaari silang puwersahin, takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Sa Section 10, sinasabi rin, ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Kung kakailanganin mo ang kanyang testimony, isa sa requirement yun eh. Na sila they are not the most guilty. At hindi pa sila na-convict ng krimen involving moral turpitude. So makikita po rin nyo rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasihan ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Ngayon po sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng Witness Protection Program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Sila po ay nagkusa, gumawa ng salaysay. At kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro, sa kamatayan, hindi ko hihintayin na dumating yun. Gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas. Kung sinasabi nila nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagkat yun ang kailangan para sila'y mailigtas. Okay. Sir, kaya nyo ba siya ini-apply sa protection program? Sa tingin nyo ba, nagsasabi ng totoo yung mag-asawang diskaya? Kasi may mga observation na parang selective ang kanya lang pinangalanan yung samantalang year 2016 pa, as early as 2016, nag-DDPWH projects na sila, pero parang wala siyang pinangalanan doon sa... Yung tanong mo kung pinaniwalaan ko, yung kanya mga sinabi. Kaya that's beside the point eh. It's not for me to render judgment doon sa kanyang sworn statement. Iyon ang kanyang sworn statement. At sinabi niya roon na nanganganib po yung buhay ko namin dahil sa lumabas po kami na ganito. At bukod doon, bago siya gumawa ng isang sworn statement, minabuti ko para masiguro ko na talagang voluntaryo ang kanyang gagawin. Sabi ko sa emissary niya, pasulatin mo siya sa akin kahit na handwritten note na talagang voluntaryo niyang gagawin at kung bakit niya gagawin yun. Nasatisfy ako doon sa kanyang sulat. Kaya sabi ko, sige, sabihin niyo sa kanila, gumawa sila ng sworn statement. Hindi para sa akin na i-judge yung sworn statement. Ito will form part of the proceedings na pagdating ng araw, ito ay gagamitin po ng korte. Mahaba pong proseso ito eh. The Senate President already rendered judgment doon sa sworn statement. Dapat hindi po ganun eh. Wala po kaming karapatan husgahan ang sworn statement ng isang taong gustong magpahayag ng kanilang saloobin. May kinalaman sa pag-iimbestiga nito. Pero sir, yung decision nyo na gawin siyang state witness... Hiningi po niya yun. At nasa batas po na kinakailangang ibigay sapagkat nanganganib nga yung buhay niya sang-ayon sa kanilang pahay. Nakikita ko rin po, sa tahanan nila, pinagbababato sila. Ano po ang gagawin ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee? Sir, nakonsulta daw po ba yung mga miyembro ng Blue Ribbon o yun ay sariling decision nyo, sir?
Paano kung kukonsultahin? Hindi ko nga alam kung maglalabas sila ng sworn statement. Nung ibigay nila sa akin yon, gabi ng linggo, nung makuha ko yung in a sealed envelope. Wala na akong pagkakataon na bigyan ko ng kopya ang aking mga kasama. So dahil magsisimula ng alas 9, doon ko inihayag yung sworn statement. Hi, sir. Sir Mean po from TV5. Sir, I Yes, need to ma'am. ask this. Kasi yung sinasabi, kaya daw po ang bilis ninyong inirekomenda maging state witness, nagkaayusan na. Would you want Sino to po comment? nagsabi nun? Sir, yun yung mga nag-circulating among netizens, sir, nung time na lumabas yung letter na... Sana po merong nagsabi talaga kasi mahirap mag-speculate ng ganun. Nilabas, nagmadali po ako. Ako po, sinasabi ko sa inyo ang katwiran ng dapat magmadali. Yun po yung yun po yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa. At hiningi po nila at sa aking palagay po ay nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan at nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga tao sa kanilang sariling tahanan. Hindi po ako pwedeng magbakasakali. Ayokong ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila. Kung hindi ko po ginawa, ako po ang nasisi. Baka iba po ang tanong nyo sa akin ngayong umagang ito. Sir, since malinaw at matibay po pala yung sandigan kung bakit nyo ginawa ito, would you seek audience with Senator Ping as the new Blue Ribbon Chair para po makiusap or paliwanag sa kanya ba't kailangan maging state witness yung Discayas? Alam ko po, alam niya ang tuntunin ng ating mga batas. Iyon po ay sinasaalang-alang ng batas. Hindi po ako naniniwala na hindi nila alam. Babasahin lang po nila yung Republic Act 6981. Nandun po yung mga provision. Sino-sino ang pwedeng mag-apply. Ang requirements po, sila po ba ay covered ng mga requirements? Sila po ba ay pasok do sa mga requirements? Alam po nila kung papasok o hindi. Hindi ko na kailangang makipag-usap. Kung kinakailangan, bakit hindi? Ngunit, baka mamaya sinasabi nila, may pinagtatanggol na naman ako. Ang dapat po niyong mapansin ay ganito. Bakit po nila ginadjudge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin ang pwedeng mag-judge. Not even the Senate President. Ako nga pwede akong magsabi na baka siya yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge. Sapagkat alam ko yung mga Diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Meron akong babanggitin sa inyo na mga ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag sa isang press con. Ito po mula sa ANC Head Start. Interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, there is no such thing as a rule, dapat abogado yon. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles, nakalagay po. So useless. Unang-una po ako, wala akong in-insinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang in-insinuate noong isang babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po ninyo yun. Pinipilit po ba nila sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito pa po sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1PH, Job Francisco, Chicky Vergel, Cheryl Cosim, SP Soto, may suspetsa na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Sir, isa na lang from my end. Sir, yung doon lang sa Camp Crame, sabi nyo sablay na binalik doon si Bryce, pero ngayon nasa Pasay City Jail, you're okay with that, sir? Alam mo ako, hindi ako pala away eh. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. Ang legal custody nasa Senate. Ang kondisyon na binigay ng Senate President ibalik sa Senado. How come
nag-relent siya sa request ng Speaker of the House of Representatives. Inconsequential yung request. The House of Representatives has nothing to do with the custodial authority of the Senate. Makukompromise tayo. Ngayon, nung sinabi nila na okay na ba sa'yo, nailagay na lang natin sa Pasay City. Para sa akin, okay na rin. The Senate is under the jurisdiction of Pasay City. Para lang ma-preserve natin, a semblance of authority of the Senate cannot be compromised in any manner. Yun lang ang point eh. Ang dami po nilang sinasabi rito eh. Very debuts, September 14, 2025, via Twitter. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilan mapalitan agad. Sino po yung nagsasabi? What are they afraid for? Sino po natatakot? Bakit po nila sinasabi? Bakit nagmamadali WPP agad dito? Ano ba nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyong ginagawa tungkol dyan. Ibig ba sabihin, will they investigate the Discayas kung ba't sila gumawa ng sworn statement? Yun ba yung gagawin? Ito yung sworn statement ng tao. You have no right to question that sa Blue Ribbon Committee. Kung ano yung pinahayag niya, it is for the court to appreciate that. Pagdating ng tamang panahon. Pero para i-judge mo ito, para i-judge mo na inedit ito, o nagkabayaran dito, iba na po yung narrative nila. It is not good for the Senate na ganito po yung gagawin nila. Kami po, hindi ako nakikipagkumpara kung sino yung magaling. Kung sino yung gagawa ng tama, yun po yung tama, yun po yung dapat natin gawin. Kahit kailan, hindi po ako nakipagkompetensya kung pag-uusapan yung pagganap ng tungkulin bilang isang senador. Ang Blue Ribbon, wala na hong obligasyon na i-verify yung veracity ng sworn statement ng isang testigo. Kasi di ba binibet po yun bago para tanggapin or hindi? Kasi pwede magamit ang Blue Ribbon kung nagsisinungaling po yung witness. It is for the court to appreciate that. Kami po, kung ano yung binigay nila, tatanggapin po namin yun. Yun po yung risk nila. Ang usapan dyan, kaya mo ilalabas yan, yan ang totoo. Yan ay yung sarili mong, voluntaryo mong ginawa. Sila lang ang makakapagpasya nun. At pagdating po ng panahon, nakakailanganin lahat ang pag-iimbestiga niya. Sa tamang panahon, ang korte lang pong magbe-verify yan. Haharap sila sa korte. Ang korte po ang makapagpapatunay. In the final analysis, the court will be able to determine kung tama o hindi yung kanyang sworn statement. Marami pong paraan para yun po ay malaman natin. Pero hindi po ang Blue Ribbon, kasi po ang Blue Ribbon, kung titingnan po niyo yung tamang direksyon niya, in aid of legislation lang po ito eh. Pagdating ng araw, yan pong mga prosecutorial actions na yan, sa korte na po lahat pupunta yan. Kung makukumpleto po yung committee report, lahat po yan papunta na po sa prosecution at finally to the courts of law. Pero sir, kahit in aid of legislation, hindi ba may obligation kayo na alamin yung kung totoo lang, kumbaga yung mga sinasabi ng mga witness, di ba? Paano po namin, paano ko alamin, sasabihin ko sa kanya, mali itong ginawa mo. Kami nga ang naging courage sa kanila para lang tulungan ng Estado, para tulungan ng gobyerno. Kung ano po yung nalalaman ninyo, kasi hindi namin lahat magagawa ito. Kaya nga mayroong witness protection program. Sa akala nyo ba, mayroong magsasabi kung sinong mga senador at sinong mga congressmen ang sangkot dito kung wala kang gagamitin under the witness protection program? Sir, So sir, paano yung in aid of legislation kung makakuha kayo ng informasyon na mali naman pala? Ang in aid of legislation po, ang tinitingnan namin, yung sum total po ng pagsasabi nila at pagdedeklara nila before the committee. Halimbawa po ngayon, para ipakita ko lang sa inyo, ano na po ang naisip naming legislative measures. Sa 3 hearings po na nagawa ng Blue Ribbon Committee, halos 14 na po na legislative measures ang aming naiisip na i-propose. Unang-una, amendment to the procurement law
Republic Act 9184 as amended by Republic Act 12009. Ano po ang gagawin doon? Yung transparency and monitoring po, lahat ng mga magre-require ng digital geotagging, drone monitoring at satellite validation, kailangan na meron na po yan. May accountability and sanctions. Merong risk management na amendment po nitong ating procurement law. Number 2, amendment of the anti-graft law. Ito po ay mag-i-include ang additional penalty, perpetual blacklisting in case of corporations or entities involved in corrupt practices or plunder. Number 3, amendment to the contractors licensing law. Ito ng PICAB. Isasama dyan ang divestment requirement, conflict of interest, provisions, and penalties. Ito po, yan. Number 4, amendment to the witness protection law. Dito pa lang po kailangan may amendment na po Number 5, amendment to the AMLA. Nakikita po ninyo pati yung ating mga casino ginagamit na laundry areas na po yan. So mandatory na pre-award vetting ng contractors, subcontractors for government infrastructure projects exceeding 50 million. At marami pa po ito. Amendment to the Securities Regulation Code, RA 8799. Marami pong dapat na ayusin dyan. Katulad po ng mga yung Securities and Exchange Commission will require sworn ultimate beneficial owner in declaration to set up beneficial ownership verification and blah, blah, blah. Pati yung PhilJEPs, allowing SEC to coordinate with DPWH and PICAB